guys, mapagpalang araw sa inyo ating mga ka-good life. So Christmas season ngayon at puro kainan, ano? Gusto nyo ng idea kung anong magandang ihanda sa Pasko, no? Baka gusto nyo subukan itong magpantays, no? So catering, deliver, madali silang kausap. Contact nyo lang sila sa Facebook page niya. At ngayon ipapakita namin yung food taste ng roast beef at ng dinakdakan nila. See you after the intro. So nga, no? So na-introduce kami sa magpantays during mga kainan sa office, no? And masarap yung food nila. Madali silang kausap. Unfortunately, ngayong malapit na yung Pasko, baka fully booked na sila, no? Sa mga deliveries nila. So check nyo na lang kung pwede pa. So here ang ipapakita natin is yung handa ng mga nakaraang birthdays dito sa bahay, no? Ito ay yung roast beef nila at yung dinakdakan. So buksan natin. Ito yung roast beef nila. Kung party talaga yung size nila, mga 6 to 8 persons at yung minimum, no? So isang tray siya na malaki. So ito yung roast beef niya. Marami siyang serving. Ayan, may mga garlic bits pa siya, no? So tingin pa lang, masarap na, no? So for me, it has the right mix of yung taba ng baka and then yung syempre yung laman, no? And alam nyo naman, kami ay personally mahilig talaga sa roast beef, no? So may videos tayo ng lechon baka ni Ricos, and then this one yung roast beef, no? And then here naman is yung dinakdakan nila, no? So, traditionally yung dinakdakan is mukha ng baboy. So yung maskara niya or yung mga balat, no, yung mga laman-lamang natira sa mukha ng baboy. Meron din siyang traditionally, I'm not saying this one, no, pero traditionally utak, mayonnaise, yan, mga sibuyas, sili, baga, tsaka atay, no. So yun yung tradition. But kung i-google niyo, actually iba-iba yung recipe, no. So dito naman kay magpantay, feeling ko meron din siyang atay or baga, no, aside from yung traditional nga na mukha. Ang for me, ang differentiating factor niya is meron din siyang parang shredded na labanos, no? Yan yung mga white na yan, no? So tikman natin. Pasensya na kayo sa plating ko, talagang kain na to, kain ganado kumbaga, no? So here, meron tayong roast beef sa plato and yung dinakdakan niya, ni magpantay. So, tirahin natin itong roast beef. Ayan, no, yung roast beef niya, ang lambot, no? Kutsara lang yan, parang hinihimay-himay mo lang pero sumasama siya, no? Previously may video rin tayo ng Dairitz roast beef, no? So kung yung Dairitz roast beef, ang masasabi ko dun is pambahay, no? Saka sa bahay. Tapos yung Ricos lechon baka and yung Andox, parang pang restaurant na mabilisan, no? Pang pag ginutom ka, lunch ka, parang ganun. Itong magpantay roast beef, ito yung panghanda, ito yung pang may bisita ka, no? So ganun yung description ko sa kanya lang. Ang lambot. And then yung gravy niya hindi nakahalo. So di ba nung pinakita ko sa inyo kanina, hindi nakahalo yung gravy. So pwede kayong magtimpla on your own, no? Pwede nyo rin siyang namnamin without the gravy. So malasa siya, malambot, hindi siya dry kahit walang gravy, no? So sa atin yung lasa niya just like how we want it sa beef, no? Hindi siya yung parang inasinan or parang natural lang yung lasa nung baka, no? Napalabas niya yung natural na lasa ng baka. Ito naman sa left, yung dinakdakan. So kita nyo dyan, may sili na kulay green. Tapos yan, parang may hindi yan atay, baga, no? Tapos yung mga balat-balat niya galing sa mukha. Tapos yung white na pahabang yun yung sinasabi kong shredded labanos. So parang
it's the right mix of flavors na nagko-complement sa each other, no? Pareho silang juicy. Ayan, no? So yun yung hibla-hibla ng baka, no? Pareho silang juicy, whether roast beef or dinakdakan. Syempre, consume moderately, no? Lalo na sa may mga health conditions. Kasi syempre, kahit sabihin mong balat yan ng mukha, no? May mga konti-konti pa rin siyang taba. So yan, no? So malinam na, malasa. Yung anghang ni dinakdakan nila, hindi masyadong maanghang, no? So kung di kayo fan ng sobrang anghang, yan, pwede yung dinakdakan sa inyo. Syempre may konting anghang dahil may sili, pero hindi siya yung parang ayaw magpakain, no? So yung sakto lang tong anghang niya. Pwede yung pang pulutan, like in this case, pwede rin pang kanin, no? Ayan, no? Grabe, labot ng roast beef nila. So nakayang orders na rin kayo magpantay via lang sa Facebook page nila. So message lang kayo doon, and then ipapalalangob nyo na lang yung pag ipapadeliver na, no? But yun nga, as I've said, this season, Christmas season, mukhang parang may nakita ko sa Facebook page nila na fully booked na eh. So check out nyo na lang, kasi baka next year na kayo maka-order sa kanila. So in demand din talaga siya, not just for offices but para din sa bahay, no? So kung naghanap kayo ng option, anong iahanda, kung magkakaroon kayo ng party, then i-consider nyo itong dinakdakan tsaka roast beef nila, no? So ito yung top 2 namin sa kanila. Marami pa silang ibang tinda actually. May kalderetang baka, lasagna, pasta, salpikaw, but for us ito yung top 2. So here's another look, no? So yan, pag in-order nyo, ganyan yung dating sa inyo, no? So roast beef na may garlic, tapos naka-separate yung gravy, and then here naman is yung dinakdakan nila. Yan. So yan, masarap yan pareho. Alam niyo naman kami, madali naman kami ma-please, but feeling ko hindi naman kayo bibigoin pag natikman nyo to, no? Hindi naman kayo mabibigo at hindi kayo masisira sa recommendation ng inyo na food. So even yung mga in-laws ko na Ilocano na yung dinakdakan sa kanila is quite traditional, no? Nagustuhan nila itong version ni Magpantays, no? So sana magustuhan nyo rin, and sana matry ninyo. Blessing kapag try ng iba't ibang food kahit pa paano, and then yun nga lang, consume moderately mga ka-good life, no? Para hindi naman tayo magkaroon ng health issues. So thank you for watching our quick video, and enjoy your food and enjoy your Christmas season.